Isa sa mga dahilan ng paghina or pagbaba ng egg production ng ating mga alagang pugo ay yung kanilang katandaan or ika nga ay yung tagal na ng pag-itlog nila or tagal na ng pagkakaalaga natin sa ating mga alagang pugo. Ngayon, may isa sa ating mga subscriber, sa ating viewer ang nagtanong kung hindi ba natin pwedeng pilian yung mga pugo kung alin pa yung umiitlog or alin yung hindi na umiitlog or alin yung mababa ng umitlog. So yan yung pag-uusapan natin sa ating video ngayon. So umpisa ng pag-aalaga natin sa ating mga alagang pugo, darating sila sa atin ng 25 to 30 days. So aalagaan natin sila ng hanggang 12 months. So doon sa araw or tagal ng pag-aalaga natin na yun, bababa at bababa talaga yung kanilang mga egg production. Mapapansin natin ng ating mga pugo, mapapanot. Matatanggal yung mga balahibo nila sa likod. Sabi nga, ayun yung tinatawag na feather picking ng mga pugo. Hindi natin alam kung ano ba talagang rason nun. Pero yun yung malimit na nakikita natin na nangyayari sa kanila habang tumatanda or tumatagal sila sa atin habang inaalagaan natin. Ang question natin is, pwede ba nating pilian? Pag mababa na yung egg production natin, pwede ba nating ika nga bago tayong magkal para hindi natin ikal lahat yung mga pugo natin, pwede ba nating piliin kung alin pa yung umitlog at hindi na umitlog? Ang totoo, meron pong gumagawa ng ganyang diskarte, ika nga lalo na pag malakas yung demand at mataas yung presyo ng itlog ng pugo. Meron po talaga ang tawag po doon ay selective culling. Hindi po nila kinakal lahat yung kanilang mga alagang pugo, pinipili po nila, so kinukuha nila isa-isa. Kinakapa nila kung alin ba yung mataba. Usually po kasi ang maganda pang umitlog na pugo is yung mataba. So, isa yon sa paraan ng pagpili nila kung alin yung mataba. And then, yun yung ititira nila na mga pugo. Yung mapapayat at magagaan, yun po yung inaalis naman na pugo para kanilang maikal. So, ang advantage po ng ganong klase ng culling, ang selective culling, ika nga, kung meron demand at supply, ika nga pag merong mataas na demand at mataas na presyo, ang selective culling po, syempre maikikip mo pa yung mga pugo na iitlog. So makakaroon ka pa ng chances na makabawi pa or kumita pa dun sa mga itlog na ipoprovide nung inyong mga alagang pugo. So ang disadvantage naman po ng selective culling, ika nga kung meron kang 1,000 alaga, yung 1,000 yun ay lahat yun nahawakan mo, lahat yun pipiliin mo. So kailangan meron kang at least 2 cage para meron kang paglilipatan ng mga aalisin mo or kung alin yung ititira mo. And then, syempre, nakakapagod po yung selective culling. Kaya po, dapat, bago ka pa magkal, or bago mo pa maisipang magkal ng iyong mga alagang pugo, is naka-ready na yung iyong ipapalit. Kasi po, ang selective culling, ika nga, maproseso rin. Kung hindi mo sigurado yung mapipili mo, baka hindi rin yun umiitlog ng maayos. So wala po talagang specific na study na nagsasabi na yung selective culling ay maganda or yung selective culling ay mapangit or masama. Nasa sa inyo na po yan kung after naman ninyong mag-selective culling, hindi naman po agad iitlog ang inyong mga pugo. Bakit? Kasi may stress rin po yan. Isipin nyo, lahat ng mga pugo ay huhulihin ninyo sa loob ng inyong cage or itatransfer nyo sa ibang cage kasi nga selective pumili ka, nag-select ka ng mga pugo na ititira mo or aalisin mo. So, nagkaroon ng factor na na-stress sila habang hinuhuli mo or pinipili mo kasi hinawakan mo yung mga pugo. So, merong pros, merong cons, ika nga, yung pagsa-selective culling. Pero, sabi ko nga sa inyo, kung sa palagay nyo ay worth it pa. Ano ba pag sinabi natin worth it pa? Pag kapili mo ng mga alagang pugo, yung itlog na mabebenta mo, ay madodoble pa. Yung presyo, ika nga, kahit nag-alis ka na nung ibang mga pugo mo para ikal, yung natira naman ng iitlog dyan ay pagkakakitaan mo pa. At least, madodoble pa rin yung income mo or magkakaroon ng percentage na i-income ka pa rin. Pero kung hindi na, yung itinira mong mga pugo na yan, papatukain mo at hindi pa rin ganun kataas yung production after mong mag-selective culling, alisin mo na. I-out mo na yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, wala namang ibang gagawin ng mga alagang pugo dyan. Tutuka, iinom,
at iitlog lang sila dyan sa inyong mga cage. Itong topic na pinag-uusapan natin is galing to sa isa sa ating viewer. So, ngayon talagang bibigyan ko ng importansya yung mga comments ninyo. Pipilitin ko na yung mga comments ninyo mabigyan natin ng content kasi kaya nga tayo nag-upload ng mga videos is meron kayong tanong, meron kayong gustong malaman, and then yung mga sagot pipilitin natin na maibigay. So, ang topic natin is okay bang mag-selective culling kung mag-aalaga kayo ng mga pugo. So, yun ang para sa akin. Ako kasi never akong nag-selective culling ng mga alagang pugo. Kasi nga, number one, matrabaho yan. And then, number two, magkakos din yan ng stress sa ating mga alagang pugo. And number three, hindi naman natin sigurado yung magiging output ng pagsa-selective culling natin. Kaya, doon sa span ng 12 months or 10 months na alagaan natin yung mga pugo, doon pa lang, binibigay na natin kung ano yung kailangan nila. Vitamins, magandang klase ng feeds, malinis na kulungan, malinis na painuman, malinis na tubig. Kasi, from that duration ng pag-aalaga natin, pag nakuha na natin yung income natin, wala na tayong magiging problema. Hindi na magiging mahirap para sa atin na ikal sila ng sabay-sabay. Kasi nga, pinagkakitaan na natin. Unlike dun sa selective culling, na nagtitake tayo ng chance na baka kikita pa tayo. Kasi nga, possible na baka hindi pa siya kumita ng maayos during the entirety ng pag-aalaga niya. And then, dun niya pipilitin na kumita sa time na malapit ng ikal yung mga alagang pugo kasi nanghihinayang sila. So, madami namang factors nga ang panghihinayang. Ika nga, baka mataas kasi yung presyo, baka mataas pa yung demand, or talagang baka hindi pa sila nakakabawi dun sa pinuhunan nila, dun sa pag-aalaga ng kanilang mga pugo. So, guys, kung kayo ay nag-aalaga ng mga pugo, ano ba yung mga technique na ginagawa ninyo para sa pag-selective culling? I-share nyo rin naman sa comment section, at least mabasa ng mga nanonood kung worth it ba or tama ba na magkaroon tayo ng selective culling nga sa pag-aalaga ng mga pugo, or hindi ba dapat mag-selective culling kasi nga, number one, pwedeng mag-cause ng stress sa ating mga alagang pugo, or hindi naman ba talaga effective yung selective culling. So once again guys, ito ang inyong Kuya Ace ng Quail Farming TV or Lakbay ni Alas. Hopefully meron kayong natutunan sa video natin ngayon. And guys, wag na wag niyong pagdududahan yung mga sarili niyo sa mga kaya't pwede niyong gawin. Never stop dreaming, never stop believing, kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.